Labi ni Secretary Serge Remonde ililipat na sa Malacanang mamayang tanghali mula sa Heritage Park sa Taguig. Nakatakda rin siyang bigyan ng posthumous presidential citation. May live report si Ian Cruz. Ian. Ilang oras nga mula ngayon ay inaasahang dadalhin na sa Malacanang ang labi ng pumanaw na Press Secretary Serge Remonde. Sa ikalawang gabi ng buruan ng kalihim, marami pa rin kaanak, kaibigan at kasama sa hanap buhay ang dumating dito sa Heritage Park. Marami rin sa mga kagawad ng media ang dumalaw, kabilang ang kapuso reporters na sina Lay Alvis, Marie Sumali at Rafi Tima. Babalikan po natin ang report na yan ni Ian Cruz at live mula po sa Taguig. Oxygen tank sumabog sa loob ng isang ospital sa Ukraine. Mahigit 20 ang natabunan ng guho, pero 16 na labi pa lamang ang narecover. Nangyari po ang pagsabog sa intensive care unit ng ospital. 3 palapag ng ospital ang gumuho dahil sa pagsabog ng oxygen tank. Lalaking namaril sa isang bahay sa Virginia County sa Amerika, tinutugis pa rin ng mga pulis. 8 tao ang napatay ng gunman na si Christopher Spade. Binaril din ito ang helicopter na sinasakyan ng mga pulis na humahabol sa kanya. Nakaligtas naman ang mga pulis na sakay ng bumagsak na chopper. Truck sinalpok ng isang tren sa Brunswick, Germany. 14 ang sugatan sa aksidente. Kabilang narito ang driver ng tren at ng truck. Tumawid daw ng riles ang delivery truck para mag-shortcut papunta sa pabrikang destinasyon nito. Nakaladkad pa ang truck matapos itong mabangga ng dumaang tren. Pansamantala munang isinara ang riles matapos ang aksidente. Prince William ng Britanya enjoy sa kanyang pagbisita sa bansang Australia. Biro nga ng 27 anyos na prinsipe, nagbabalak daw siyang bumili ng bahay sa Australia at doon na tumira. Ikinatuwa ni Prince William ang kanyang pagdalaw sa isang youth center para manood ng isang hip-hop performance. Bumisita rin siya sa isang military base at nakipag-practice ng pamamaril sa mga sundalo. Bukod dyan, nakiparty din po si Prince William sa isang engrandeng barbecue feast na inihanda para sa kanya. Bago dumalaw ng Australia, nanggaling muna ang prinsipe sa New Zealand. Sa ating balitang pangkalusugan, H1N1 flu vaccination points itinayo sa mga subway station sa Mexico City. Daan-daang residente ang pumila sa 26 na istasyon para magpabakuna. Hinihikayat ng pamahalaan ng publiko na magpabakuna, lalo na ang mga may edad, bata at mga may sakit tulad ng hika at diabetes. Umaabot sa 1,000 residente ang kayang bakunahan sa bawat istasyon araw-araw. Target ng gobyerno na makapagpabakuna ng 24 na milyong Mexicano pagdating ng Marso. Isang lumang sinehan sa Amerika pinapatakbo ng mga kabataan. Mula po sa ticket counter hanggang sa nagbebenta ng popcorn, pati nga ang operator ng rolyo ng film. Lahat sila pawang mga teenager. Katunayan, mga kabataan mismo ang may-ari ng sinehan. Hati-hati raw ang mga mag-aaral sa pagbili ng sinehan para sa kanilang klase sa pagnenegosyo. Naisip nila yan matapos ma-miss ang panonood ng sine nang magsara ito. Tagumpay naman yan dahil inalalayan sila ng buong pamayanan. Mga babae sa Mumbai, India, may hiwalay na ring tren na maaaring sakyan kapag nagko-commute. Pareho rin po sa Pilipinas ang rason ng hakbang, ang mahiwalay ang mga babae sa posibleng pangaharas ng mga kapwa pasahero. Bago kasi nito ay karaniwan na raw sa mga babae ang mahipuan o asarin ng ilang lalaki, lalo na kung gabi. Ikinatuwa naman ng maraming babaeng pasahero ang bagong patakaran. Isa pang Pilipino ang natagpo ang patay ng rescue team sa Haiti. At makibalita tayo ngayon kay AFP spokesman Lieutenant Colonel Romeo Browner Jr. Colonel Browner, good morning po sa inyo. Yes, good morning at magandang umaga rin sa ating mga televiewers. Alright, ano na po ang balita kaugnay sa search and retrieval operations para sa 3 pang nawawala pang Pinoy sa Haiti? Sinasabi niyo po... Yes, Go ahead. Rhea, meron tayong bad news dahil kahapon ng hapon, natagpuan na po yung bangkay ni Sergeant Janice Arocena. Ito po ay binigay sa atin na report ni Colonel Dagoy, ang commander ng
peacekeeping forces natin sa Haiti kagabi. Nainformahan na rin po ni Janice. Colonel? Yes, Thea. Hello. Yes, medyo napuputol lang ho yung linya. Saan po siya natagpuan? Natagpuan po siya sa Christopher Hotel. Okay, Christopher Hotel din po. Alright, Yes. na-inform na ho yung kanyang mga kamag-anakan? Yes, tama yan, Rhea. Na-inform na po natin yung kamag-anak niya kagabi. Once we learned of the recovery, ay kaagad-agad po natin ininformahan yung mga kapamilya po niya. Aha, so 2 Pinoy na lang po ang hinahanap natin, no, Colonel? Yes, 2 na lang, Rhea. Ito po yung mga OFWs na nasrap dito sa Caribbean Supermarket. Aha. Kamusta naman po yung mga Pinoy na nakaligtas na nasa Haiti po ngayon? Yung kanilang pagkain, supply ho ng tubig? Well, ang ginagawa po ng ating Philippine contingent doon ay sinishare po nila yung pagkain nila at mga tubig dito sa mga Pilipino na OFW dito. Aha. But we are also, all together with the DFA, ay gumagawa po tayo ng mga paraan upang mabigyan po sila ng basic needs nila, pagkain, tubig, mga gamot, and so on. So nakaalalay naman po yung mga taong gobyerno natin sa kanila kasi may mga nababalitaan ho tayo na talagang minsan yung kung saan ho sila tumutuloy, hinaharangan na nila dahil sa lantad nga ho yung mga pagnanakaw doon. Yes, tama yun. Kaya nga rin yung mga sundalo po natin sa Haiti ay tumutulong sa pagbigay ng seguridad dito sa ating mga Pilipino. Alright, Lieutenant Colonel Browner, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you, Ray, and good morning then. AFP spokesman Lieutenant Colonel Romeo Browner Jr. Gig ng dating Beatle member na si Ringo Starr sa Grammy Museum sold out. Ilan po sa mga kinanta niya ay ang mga Beatle hits. Pero marami ay galing sa bagong solo album na Why Not? Pinaka-personal na album niya raw ito. Pero sa ilang kanta ay may mga nakasama naman siyang mga kaibigan. Tulad na lang ng kapwa Beatle na si Paul McCartney na kumanta sa unang single na Walk With You at tumugtog ng bass sa kanyang Peace Dream. Amy Winehouse naghain ng guilty plea sa kasong assault laban sa kanya. Kaugnay po yan ang ikinilos niya laban sa isang theater manager sa isang family Christmas show noong Disyembre. Nakainom umano ang singer. 100